Ngayong taon, mas maagang dumating ang lamig kaysa dati. Sa buwan ng Nobyembre, maraming lungsod na ang nagsuot ng makakapal na damit, tanging sa Lujiang City pa rin nagtatagal ang araw. Ngunit pagsapit ng gabi, unti-unting lumulusot sa balat ang malamig na simoy. Sa Wangfuyuan ng Shenjiao, isang marangyang piging ng kaarawan ang isinasagawa. Ang buong lugar ay kumikislap sa karangyaan, ang mga gusali maihalong arkitekturang misteryoso at enggrande. Ang piging ay nagtipon ng mga makapangyarihan mula sa politika, kalakalan at sining. Ang punong abala, si Yuan Kui, pinuno ng pinakarespetadong pamilya sa Lujiang City. Sa gitna ng napakaraming panauhin, ang pagdating ni Iran ay agad umagaw ng pansin. Noong una walang nakakapansin sa kanya, ngunit ngayong siya ay fiancé ni Yuan Chen, batang hihi ng Jinghua Group, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Alam ni Iran, ang liwanag na bumabalot sa kanya ay hindi sa kanya nagmula, kundi kay Yuan Chen. At maaaring mawala iyon anumang oras. Matapos ang ilang palitan ng pagbati, hinanap niya ang isang sulok, kinuha ang isang baso ng Yamazaki 12 at marahang sumimsim. Ang halimuyak ng peach at citrus ay hindi pa man lubusang nalusaw sa bibig niya, narinig na niya ang mga bulungan mula sa 3 dalagang malapit lang sa kanya, sadyang pinaririnig sa kanya. Hindi ko akalaing luluhod din pala si Yuan Chen sa ilalim ng palda ng babae. Kung wala siyang ginamit na pakana, makakapasok ba si Iran sa pamilyang Yuan? Pero sa totoo lang, siya ay isang obra maestra sa kagandahan. Ngumiti lamang ng malamig si Iran. Ang mga ganitong usapan, hindi sapat ang ilang salita para ipaliwanag. Ang anunsyo ng kasal nila ni Yuan Chen ay nagdulot ng malaking gulo sa buong hanay ng mga mayayaman, umabot na rin hanggang Lujiang City. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng pamilya Yuan, matagal nang ginawang balitang iskandalo ng media ang lahat. Pagkaraan ng piging, bago pa siya umalis, pinilas niya ng walang pag-aalinlangan ang isang lumang business card at itinapon sa basurahan. Ang araw-araw ni Iran ngayon ay nasa set ng pelikula. Ang proyekto, isang panandang pandagdag siya idol drama na ginagawa ng King Yun-di, bagamat tinatawag na malaking produksyon, karamihan ng budget ay napunta lamang sa mga artista. Ang mga costume, props, at set, lahat ay mababaw, kadalasan ay green screen lang. Sa karanasan niya bilang manonood ng drama, kahit mailabas ito tuwing bakasyon, tanging mga fans lang ang matutuwa, ang tinatawag na blockbuster, imposible. Nakakatawa dahil ang direktor nito ay minsang nakagawa ng pelikulang artistiko at nominado pa sa award, ngunit ngayon napilitang yumuko sa pera. Sa sarili, naisip ni Iran, baka siya lang ang nagmamagaling. Tutal, kumita ng pera ay hindi naman kasalanan, lahat ay naghahangad niyan. Sa mga oras ng pahinga, dala ang laptop, umuupo siya malapit sa area ng direktor upang makamasid. Ang pangarap niya ay mag-direct ng pelikula, ngunit kulang siya sa praktikal na karanasan. Hanggang ngayon, 1 o 2 short film lang ang nagawa niya, kulang sa pondo at resources, kaya't palaging bigo. Biglang narinig niya ang sigaw ng isang lalaki. Sino ang nagsabi na pwede kang umupo diyan? Lumayo ka, kailangan pa iyang gamit. Napalingon siya. Isang crew member, nakakunot noo, nakaturo sa apple box na kanyang sandalan. Ano nang tingin mo? Upuan ba yan? Nabigla si Iran, sa kamariing sumagot. Hindi naman ako umupo, dumadampi lang ako para makasandal. Narinig na niya dati ang mga alingas-ngas tungkol sa mga patakaran sa set, na bawal daw sa babae ang maupo sa apple box. Ngayon, napatunayan niya. Kinuha ng staff ang kahon at inilagay iyon sa ilalim ng paa ng male lead. Napailing si Iran, kung siya ang direktor, bakit ipagbabawal sa babae, pero hayaan ang lalaki na tapakan ito. Hindi nagtagal, inutusan siya ni Ling Yu, assistant director na dapat siyang sinusubaybayan, na kunin ang clapperboard. Paulit-ulit na nang ang eksena, kaya't sa dami ng gamit, nangalay ang kanyang kamay. At ang artista pa mismo na partner sa eksenang iyon, si Taixing. Kitang-kita ni Iran ang mapanlibak na tingin ng babae. Nagpanggap siyang walang nakita, at saka lang uminom ng tubig matapos ang eksena. Shifu, pwede ko bang tingnan ang footage? Maingat niyang tanong kay Ling Yu. Tumingin ito ng walang gana, at malamig na sagot, huwag kang istorbo. Malapit nang magsimula ang susunod na eksena. Matagal nang ipinangako ni Ling Yu na ipapakilala siya sa mga direktor at tutulungan makapasok sa studio, pero hanggang ngayon wala. Si Iran ay walang nagawa kundi tumango.
Hating gabi na natapos ang shooting. Plano niyang abutin ang huling bus pa uwi, pero biglang tumawag si Ling Yu. Pinapapunta siya sa hotel upang salubungin ang isang artista na darating kinabukasan. Mabibigat na trabaho, kahit walang kinalaman, palaging ibinabato sa kanya. Sanay na siya, wala nang lakas para magalit. Ang hotel ay pinakamalapit sa set, en grande, may nagliliwanag na logo. Sa papasok na hagdan, bumuhos ang malakas na ulan. Nabasa ang sapatos niya, nag-iiwan ng marka sa marmol na sahig, kaya't nahihiyang hindi muna pumasok. Tinawagan siya muli ni Ling Yu. Nang sinabi niyang nasa harap na siya ng hotel, tumigil saglit ang kabilang linya, bago nagsalita ng malamig. Mukhang hindi rin darating ang tao ngayong gabi. Umuwi ka na, bukas na lang. Galit na galit si Iran. Bakit ngayon pa sinabi at wala man lang siyang dalang payong? Huminga siya ng malalim. Sa gitna ng dilim, ang ulan ay walang humpay. Sa di kalayuan, ang ilaw ng fountain ay kumikislap sa mga patak ng tubig. Biglang, isang may batch 5,680 ang dahan-dahang huminto sa harap ng hotel, naka-hazard. Mabilis na lumapit ang manager ng lobby, nagbukas ng payong at pinto, halos hindi alintana ang sariling balikat na nababasa. Mula sa kinatatayuan ni Iran, tanaw lamang niya ang tuwid na pantalon at ang maayos na suit sa ilalim ng itim na payong. Ang kotse ay karaniwan na sa mga mayaman, ngunit ang tindig ng lalaking bumaba ay tunay na kaakit-akit, mahigit 1.8 metro ang tangkad, balikat ay malapad, baywang ay makitid. Malinaw ang bakas ng pag-ehersisyo, at ang estilo ng pananamit, simple ngunit pinong-pino. Ang ulan ay tila usok na bumabalot sa paligid, kaya't ang usapan ng direktor at ng lalaking nakasilong sa ilalim ng payong ay naging napakaliit ng tunog. Dahil nakasuot ng earphone si Iran, hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan at lumipas din ang bulungan. Yumuko siya, kinuha ang telepono, at ini-adjust ang volume ng earphones sa 80%. Sakto lamang upang malunod ang ingay ng patak ng ulan. Unti-unting pumalo ang background music sa rurok, ang malalim at makapangyarihang tinig ng mang-aawit ay dumampi sa kanyang pandinig, I love you baby and if it's quite alright. Ito ang paboritong bahagi ni Iran, hindi lamang dahil sa liriko, kundi pati na rin sa melodya. Kahit kailan, hindi pa siya nagtanong sa sinumang lalaki ng, maaari ba kitang mahalin? Habang nalulunod sa awit, bahagya siyang lumingon. Sa kanyang paningin na nakayuko, lumitaw ang isang pares ng perpektong plansadong pantalon at isang pares ng itim na sapatos na balat. Bago pa niya may angat ang ulo, inisip ni Ira na baka isa lamang itong waiter na nagpapalayas ng bisita. Ngunit nang makita niya ng malinaw ang mukhang matikas at malalim ng lalaking nakasilong sa payong, napatigil siya, para bang isang eksena ng pelikulang dahan-dahang umuulit ng walang hanggan. Ang pasilyo sa harap ng hotel lobby ay maluwag na bukas. Dapat sana 3 hakbang pa ang layo ng lalaki nang bumaba ito ng sasakyan. Ngunit lumapit siya sa tabi ni Iran, tumigil at yumuko upang tingnan siya. Isang mukhang pamilyar, ang matikas na hubog ng buto at ang magalang at mainit na papuri ng lalaki 1 buwan na ang nakalipas, lahat iyon ay nakaukit ng malalim sa kanyang alaala. Sa earphones, may natitira pang 33 segundo ng kanta, natapos ang huling crescendo. Ang huling liriko, Now That I've Found You Stay, ay dahan-dahang naglaho, natunaw sa katahimikan. Patuloy ang ulan. Hindi pa niya inaalis ang earphones, ngunit nakita ni Iran ang kalmadong mukha ng lalaki na tila may bakas ng interes. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi niya marinig ang sinasabi. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit hindi tinanggal ni Iran ang earphones para magtanong muli. Sa halip, may alinlangan sa kanyang tinig ng bumulong. Pasensya na, nakikipag-usap ka ba sa akin? Hindi ko narinig ng malinaw. Karaniwan, kapag may part-time job si Iran, ang iniisip lamang niya ay kumita ng sahod, gawin ang trabaho, at matapos ito. Ngunit kung ang customer ay isang taong may mataas na katayuan, wala siyang pagpipilian kundi ibigay ang lahat ng kanyang pagiging propesyonal, alamin pati ang mga hilig at pinagmulan nito. At sa harap niya ngayon, walang iba kundi ang tagapagmana ng Heng Chuan. Ang parehong taong nag-abot ng olive branch, sa kanya 1 buwan na ang nakaraan, inalok siya ng mas matatag na trabaho. Yuan Chen. Hindi kayang pantayan ng taas ng direktor ang 1.7 metrong tindig ng lalaki, kaya't napilitan itong itaas ng husto ang payong.
Ang matangkad at tuwid na kilay ni Yuan Chen ay natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw at malalim. Siyempre, kasabay ng kanyang pagyuko upang makinig, bahagya siyang tumango, at sa malinaw na Beijing accent ay nagsalita. Maliban sa iyo, wala nang ibang maaaring makipagkwentuhan sa akin dito, Miss Wen. Sandaling napatigil si Iran sa marangal na pangungusap na iyon. Hindi niya kailanman inisip na si Yuan Chen ay magpapakita ng ganoong kababaang loob. Ngunit para kay Iran, malinaw ang pagkakaiba nila, ang salitang makipagkwentuhan ay tila labis na papuri para sa kanya. Nararamdaman niya ang mga matang nagmamasid ng direktor sa kanyang tabi. Alam niyang hindi rin ito naniniwala. Inilagay ni Yuan Chen ang kaliwang kamay sa bulsa ng pantalon, at ang kanang kamay ay bahagyang iniangat, senyales para ibaba ng direktor ang payong. Hindi niya balak umalis kaagad at mahinahong nagtanong. May hinihintay ka ba? Binawasan ni Iran ang volume ng musika at tapat na sumagot. Hinihintay ko lang ang taxi. Hindi ako galing dito. Tumango si Yuan Chen, nakatawag ka na ba? Nasa labas sila ng lungsod, mahirap makakuha ng sasakyan. Sandaling tumigil si Iran. Hindi pa. Kung mabait talaga ang lalaki, dapat sana inialok siya ng payong upang makauwi sa ulan. Naisip niya iyon, ngunit hindi siya maaaring maging hayagang humingi. Kaya't banayad niyang sinabi. Ang tinutuluyan ko ay malapit lang. Kung bumaba na ang ulan, maaari ko nang lakarin. Ngumiti si Yuan Chen nang may pagkamagalang tulad ng dati. Hindi niya tinanong kung saan eksaktong nakatira si Iran. Kung tama ang alaala niya, 32 taong gulang na si Yuan Chen ngayong taon. Hindi ganoon katanda, ngunit hindi na rin masasabing bata. Ang buhok niya ay maayos na nakasuklay pa atras, ang linya ng panga ay matalim. Kahit walang angkan na susuporta, sapat na ang kanyang kahanga-hangang mukha upang hindi pa rin siya manatiling walang asawa hanggang ngayon. Napatawa si Iran sa sariling pag-iisip. Ano ba ang kinalaman sa kanya kung kasal na ang lalaki o hindi? Ang ulan na ito ay baka magtagal pa. 12:00 na ng gabi, huli na. Itinaas ni Yuan Chen ang kamay at itinuro ang kanyang relo, isang napakapinong relo na halos nasa harap na ng kanyang mata. Napatingin si Iran. Sa muling pag-angat ng kanyang paningin, nagtama ang kanilang mga mata. Sa malaginoong tiyaga ni Yuan Chen, mahinahon siyang nagpaalala. Hindi ko alam kung malayo ang tinutuluyan mo, pero ngayong nandito ka na, mas mabuting manatili ka rito ngayong gabi. Delikado ang bumiyahe ng 10 oras. Kung may pagpipilian, mas gugustuhin niya ni Iran na manatili. Bahagya niyang ibinuka ang labi, handang tumanggi, ngunit biglang yumuko ang lalaki. Ang kanyang malalim na mga mata, dala ang malamig na hininga ng ulan, ay nanatiling nakatuon sa kanya, at sa banayad na tinig ay nagwika. Kung papayag ka, maaari kang manatili rito. Ako ang bahala sa isang kwarto para sa iyo, libre. Alam ni Iran ang katotohanan, walang libreng tanghalian sa mundo. Ang ganitong alok, kahit pamula sa isang marangal na lalaki, ay kayang magtanim ng pagdududa. Talagang hindi na kailangan ako. Hindi pa siya tapos magsalita nang tanungin siya muli ni Yuan Chen. Alam ko, malapit dito ang studio. Doon ka ba nagtatrabaho? Nakasuot pa siya ng work lily, kaya't hindi nakapagtataka na mapansin iyon ng lalaki. Tumango si Iran, dinan. Napansin din ito ng direktor, kaya't mabilis itong ngumiti at sumang-ayon. Ang crew ni Miss Wen, karamihan ng staff at artista, dito rin tumutuloy. Napakadali para sa lahat. Hindi alam ni Iran kung ano ang sasabihin. Totoo ang sinabi, ngunit kailangan pa rin niyang tumanggi. Sir, sa totoo lang, wala akong sapat na budget para sa gastos. At hindi ko rin gustong tanggapin ang inyong kabutihan. Tumango si Yuan Chen parang naunawaan. Ang kabutihan ay maaaring tanggapin. Bayaran mo lang ang kaya mong bayaran. Tatanggapin mo ba iyon? Banayad ang kanyang tinig at ang tingin niya ay nakayuko, kalmado. Gabi na. At ang muling pagkikita natin ay isang bihirang pagkakataon. Sana'y tanggapin mo, Miss Wen. Sa malamig-init na ulan ng Pebrero sa Lingzhou, basang-basa man siya, hindi na siya maayos tingnan. Kung tatayo siya rito hanggang sa magkasakit, lalong walang saysay. Senyales ang kanyang kamay. Agad na lumapit ang isang staff, dala ang tuwalya at ikinubli ito sa balikat ni Iran. Habang binalot ang sarili, muling sinilip niya ang api ng taxi,
walang sumasagot. Sa forecast, tuloy-tuloy ang ulan hanggang kinabukasan. Pagdating sa front desk, mahinahong nagsalita si Yuan Chen. Pakiayos ng pinakamagandang suite para kay Miss Wen. Nagulat si Iran. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon ka-generous ang lalaki. Mabilis na natapos ang proseso ng check-in. Nang ipakita niya ang agad iniabot ng receptionist ang keycard. Magandang gabi, miss. Narito ang keycard ninyo. Ang kwarto ninyo ay nasa ika-negatibo 45 palapag, room 4,512. Naway maging masaya ang inyong pamamalagi. Kinuha ni Yuan Chen ang card at iniabot sa kanya. Ang mahahaba at malilinis na daliri, ang makinis na kasukasuan, at ang card na may gintong guhit sa gilid. Halatang mahal. Ito'y isang marangyang suite sa pinakamataas na palapag. Malapit sa shooting studio at bukas maaari siyang ihatid mismo. Hindi maiwasang matuksong tanggapin ni Iran. Bago tanggapin ang card, magalang siyang nagsabi. Yuan, kung sakali mang may kailangan kayo, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa akin. Bahagya lamang umiti si Yuan Chen at tumango. Okay. Pagpasok niya sa suite, agad na nagliwanag ang dingding na ilaw. Ang kondisyon ng silid ay 10,000 beses na mas maayos kaysa inuupahang dorm ng crew. Binuksan niya ang kurtina at nakita ang syudad na kumikislap mula sa malayo. Ang mga kalsadang nagsasalubong na parang sapot ng gagamba, ang mga neon lights na kumikintab, kahanga-hanga. Aminado siya, medyo pabigla-bigla siyang tumanggap ng hindi maipaliwanag na kabutihan ng iba. Ngunit matapos ang isang nakakapagod na araw, hindi niya mapigilang ituring ang pagkikita nilang ito bilang isang regalo. Bukas ay isang espesyal na araw, ang kanyang ika-20 kaarawan, isang leap year birthday na 4 na taon bago muling darating. Nakaupo siya sa sofa, pinagdikit ang 10 daliri at pinikit ang mata. Ang liwanag ng mga ilaw sa harap niya iinisip niyang kandila. Tahimik siyang nagdasal. Naway hindi kailanman maging ilusyon ang aking mga pangarap. Pagmulat ng mata, handa na siyang maligo. Hindi pa ganoon kadumi ang kanyang damit, bukas maaari pa itong suotin muli. Ngunit bago siya nakapasok sa banyo, tumunog ang doorbell. Sa peephole, nakita niya ang receptionist na nagtutulak ng cart ng pagkain. May dalang ngiti. Miss Wen, maligayang kaarawan. Nagulat si Iran. Salamat, ito ay. Ang takip ng tray ng pagkain ay inangat, at lumitaw ang isang black velvet cake. Marahil ay isinasaalang-alang na hindi dapat kumain ng sobra sa gabi, ang cake na ito ay mga 4 pulgada lamang. Ngunit napakapino ng pagkakagawa, madaling makita ang pag-aalaga ng hotel dito. Akala ni Iran na inihanda iyon ng hotel, ngunit ipinaliwanag ng empleyado. Ang cake na ito ay inihanda para sa iyo ni Xiaxiansheng, at narito rin ang isang regalo. Itinaas niya ang isang paper bag na may malaking logo ng tatak at inilagay iyon sa sofa sa tabi. Lalong namangha si Iran. May regalo pa talaga? Hindi niya dapat tanggapin ang regalo, ngunit malinaw ang tugon ng empleyado, kaya't ayaw na niyang pahirapan pa ang tao. Pagkaalis ng empleyado, napatingin si Iran sa paper bag at lihim na naisip, talagang napakabuti sa akin ni Yuan Chen. Kinabukasan, 7:00 ng umaga, bumaba si Iran sa lobby ng hotel upang sumalubong. Ang aktor na kailangan niyang kunin ay mas madaling pakisamahan kaysa inaasahan, at bago sila pumunta sa shooting site, binigyan pa siya nito ng isang maliit na kahon ng tsokolete. Kahit hindi mahal, ito ang unang pagkakataon na nadama ni Iran ang init ng pakikitungo sa trabaho. Sa pampublikong washing area, naghugas siya ng mukha, itinali ang kanyang maikling ponytail, at nagpalit ng jacket ng crew. Bago pa man siya kumuha ng tissue para patuyuin ang kamay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ling Yu. Yeran, nasaan ka na? Nakarating ka na ba? Ang boses ni Ling Yu ay kalmado, kakaiba. Inakala niyang minamadali siya, kaya tumakbo pa siya at medyo hinihingal. Malapit na po, paparating na ako, kinuha ko lang po muna ang tao. Hindi naman kailangang magmadali. Saglit na tumigil si Ling Yu. Ngayong araw, hindi ka na kailangang pumasok. Napatigil sa paglalakad si Iran, at sa gilid ng kanyang mata ay napansin ang mga staff na nag-aayos ng kagamitan. Dumaan siya sa isang sulok upang hindi makaabala, at bago pa man siya makapagtanong, bigla na lamang naputol ang tawag, iniwan ang beep ng putol na linya.
Tinitigan niya ang screen ng telepono at nakumpirmang siya ibinabaan. Isang hindi magandang kutob ang biglang bumalot kay Iran. Hindi pa man siya nakakalayo, muling tumawag si Lingyu. Ngayon, parang kumpirmasyon ng kutob. Dumating ka na, hindi ba? Ibigay mo sa akin ang work key mo. Nakunot ang noo ni Iran at mabilis na nagtanong. Sir, bakit po kailangan ang AC ko, may nangyari ba? Hindi malinaw ang kanyang paliwanag, tanging malamig at may bigat na tinig. Sige na, nakikita na kita. Halika rito at ibigay mo sa akin ang E. Nang tumingin siya sa direksyon ng tinig, nakita niyang nakatayo si Lingyu sa tabi ng kagamitan, malamig ang mukha at kumakaway sa kanya. Mas madali na ang direktang usapan kaysa telepono, kaya't lumapit si Iran at binati. Sir! Ngunit agad kinuha ni Lingyu ang AE na nakasabit sa kanya, hindi mapakali at inutusan. Alisin mo. Hindi malakas ang hatak, ngunit dahil hindi handa si Iran, napayuko siya. Hinawakan pa rin niya ng mahigpit ang AE, ngunit mariing bulong ni Lingyu. Sinabi ng mga tao ni Taixing na ayaw kanilang makita. Kaya mas mabuti pang ibigay mo na ito at umuwi ka na. Napatulala si Iran. Alam niyang makitid ang dibdib ni Taixing, ngunit hindi niya inakalang gagawin nito ng lantaran. Alam niyang walang saysay ang pagtatalo, kaya't wala siyang nagawa kundi ibigay ang V. Habang pinagmamasdang isinusuksok ni Lingyu ang kanyang E sa bulsa, mahigpit niyang niyakap ang kanyang notebook at mahinahong nagtanong. Paano po ang trabaho ko sa mga susunod na araw? Pag-usapan na lang natin yan sa ibang pagkakataon. Nakakunot noo at walang pasensyang kumaway si Lingyu na para bang pinapaalis siya upang makabalik na sa trabaho. Tinitigan niya ito saglit habang inaayos ang kagamitan, ngunit sa huli ilumabas na lamang si Iran. Sa studio, dagsa ang mga tao. Papalabas na siya nang hindi sinasadyang mabangga ang isang tao. Isang matinding sakit ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib, kaya't agad siyang natauhan. Nang tumingin siya, isang basong kape ang natapon sa kanyang puting blouse. Basang-basa ang harapan at unti-unting tumutulo pa. Huminga ng malalim ang nakabangga, halos magpanik habang naglabas ng tissue. Miss, patawad. Hindi ko sinasadya. Nakita ni Iran ang mukha nito, parang pamilyar, ngunit hindi niya agad matandaan. Ipinilit pa ng babae ang tissue sa kamay niya, sabay sabing aligaga. Pakiusap, pakilinisan mo muna. Kung hindi matanggal ang mansa, hanapin mo na lang ako. Pero kailangan ko talagang bumili ng kapalit na kape, sorry talaga. Mahigpit na hinawakan ni Iran ang tissue at mahina ngunit malungkot na tumugon. Ayos lang, magpatuloy ka na, ako na ang bahala. Nagpaumanhin pa ng 2 ulit ang babae at tinulungan pa siyang pulutin ang mga dokumentong nagkalat sa sahig. Ang huling papel ay napadpad sa harap ng lounge. Yumuko si Iran upang pulutin iyon, ngunit biglang bumukas ang pinto at may lumabas na paa na may embroidered shoes, tumapak mismo sa papel. Otomatikong tumingala si Iran at nakita ang ngiti ni Taixing, unti-unting naglalaho. Sadyang masikip ang mundo. Bahagya siyang kumalma at nagsabi. Pakiangat po ang paa ninyo, nakatapak kayo sa papel ko. Inaasahan niyang muli siyang papahirapan, ngunit inangat nito ang paa, kahit may naiwan na bakas ng sapatos sa sulok ng papel. Hindi pa niya nasasabi ang pasasalamat, biglang hinablot nito ang dokumento. Pinikit ang mga mata at may mapanuyang tingin. Ikaw ba ang sumulat nito? Halatang nag-aabang ng pagkakataon upang insultuhin siya, ngunit pinili ni Iran na huwag nang magsalita at mariing binawi ang dokumento. Hindi ito nagalit, bagkus ay ngumiting mapanukso. Gustong sumama sa direktor. Hindi ka man lang titingin kung may kakayahan ka. Kung walang nagtataguyod sa'yo, talagang walang lugar para sa'yo rito. Nang gabing iyon, hindi na siya bumalik sa tinutuluyang inn. Kinuha niya ang halos buo pang bagahe. Pagkakandado ng pinto, bumaba siya bitbit ang mabigat na maleta. Maingat siyang umiiwas sa mga basa sa sahig, ngunit nadulas pa rin at muntik ng mabuwal. Bumagsak ng malakas ang maleta, sumabit ang gulong sa bitak ng hagdan. 2 kamay niyang kinapitan ang railing para lang hindi tuluyang matumba. Nang iangat niya ang lailayan ng kanyang pantalon, nakita niyang may malalim na gasgas ang tuhod. Napasinghap siya sa sakit. Kung minsan, kapag sobrang malas na, ang tao'y natatawa na lang. Ngunit ngayong gabi, kahit gustong tumawa ni Iran, wala na siyang lakas, ito na ang pinakamasamang araw sa kanyang buhay.
2 oras lang ang pagitan mula nang umalis siya sa inn at bumalik dito, pero hindi maintindihan ni Ran kung bakit may kakaibang pakiramdam ng pagkatalo, kaya hinila niya ang maleta pabalik sa hotel. Nakahiga sa malambot na malaking kama ng hotel, malalim siyang huminga. Pagkatapos ng kaunting pahinga, pumasok siya sa banyo upang maligo at magpalit ng bagong damit. Matapos patuyuin ang buhok, lumapit siya sa malawak na bintana upang pagmasdan ang tanawin ng lingsaw sa kanyang paanan. Iba ang syudad sa araw kumpara sa makulay na gabi. Ngunit ito'y isa ring dahilan upang masabing, nandito na ako, kaya bakit hindi ko susuriin ang mga kaugalian ng lugar na ito? Bago bumalik sa silid, nagtanong si Ran sa front desk, ang kanyang kwarto ay na-extend ng 3 araw. Hindi ganoon kamahal ang presyo matapos ang diskwento, kaya pa niya itong bayaran. Ngunit kailangan muna niyang makita si Xiaxiansheng. Bumaba siya gamit ang elevator, ay hawak na kamera, nakakunot ang mata habang inaayos ang settings, at dumiretso sa lobby. Ang mga gilid ng main hall ay hinati sa iba't ibang lounge area na may iba't ibang gamit, nakabukod ng mga divider na parang kalahating salamin. Ang sahig na itim na porselana na may gintong guhit ay kumikislap, humahalo sa tunog ng mga yabag ng taong nagdaraan. Inangat ni Ran ang kamera. Hindi sinasadyang tumigil ang lente sa isang lounge, kung saan may ilang lalaking naka-vest at leather shoes na nakatayo, magaan na nag-uusap. Nanlaki ang mata ni Ran, ibinaba ang kamera at tumingala. Sa gitna ng grupo, malinaw niyang nakita ang taong pinalilibutan, si Yuan Chen. Nanlambot ang kanyang mga daliri at biglang kumislap ang flash ng kamera sa kanyang kamay, kasabay ng isang click. Hindi ganoon kalakas ang tunog, ngunit ang biglang flash ay sapat na upang tumigil ang kanyang dugo, lalo na nang magtagpo ang kanilang paningin. Sa ilalim ng malalim na kilay ng lalaki, may sumilay na pahiwatig na hindi maipaliwanag. Nanuyo ang lalamunan ni Ran, at huli na nang mapagtanto niya, parang isang magnanakaw siyang nahuli sa akto. Ang mga tauhan ni Yuan Chen ay sanay sumunod sa bawat pahiwatig. Lalo na nang sinyasan niya ang kanyang assistant at biglang lumakad palayo. Natigilan si Direktor Hang Si, nais magsalita, ngunit napatingin na lang sa sekretary. Kagabi, tumanggap ng tawag si Yuan Chen, ngunit alinmansa, pumayag na magbayad ng danyos o palitan ang produkto, o kaya inanatiling malamig at hindi mahulaan. Harap-harapan sa taong makapangyarihan na ito, nag-alala siya, kaya't nagpa siya na lamang na personal na humingi ng tawad. Hindi niya inasahan na aalis ito sa kalagitnaan. Propesyonal ang sekretary, nakangiting ipinaliwanag. May biglaang bagay na kailangang asikasuhin si Xiazong. Kung may iba pa po kayong kailangan, maaari nyo kaming ipag-utos. Wala nang nagawa si Direktor Hang Si, ngunit bago umalis ay lihim siyang tumingin sa babaeng kanina ikasabay ng boss. Walang nakakaalam kung sino siya, at maging si Ran ay nalito, ako ba talaga ito? Nandito ba ako? Ang taong kahapon ay mailap na parang anino, ngayon ay nasa harap mismo ng kanyang lente, at ngayon harap-harapan. Tinignan ni Yuan Chen ang kamera sa kanyang kamay at malamig na nagtanong. Nagpipicture ka ba? Isang simpleng tanong, walang halong damdamin. Ngunit nanigas ang daliri ni Ran sa kamera at bahagyang namutla. Hindi naman. Matagal ko lang hindi nagagamit kaya kinuha ko para mag-practice. Hindi sinasadya ang pagkuha, ngunit nang mabasag ang katahimikan ng shutter, hindi na niya maitatanggi. Pinisil niya ang labi at nagdagdag. Kanina, aksidenteng napindot lang, pero hindi naman kayo ang nakuha. Malabo lang na shot, wag niyo pong intindihin. Napakamaayos at magalang ng sagot, ngunit halatang pilit. Gayunman, nakahinga ng maluwag si Ran. Nakayuko siyang nagpakita ng kamera at agad na dinelite ang larawan. Sa ilalim ng malamlam na titig ng lalaki, umiti siya ng formal. Kung sakali po na kailangan niyo ng litrato, maaari niyo akong hanapin kahit kailan. Kahit kailan? Mabagal na inulit ni Yuan Chen, pinaglalaruan ang bigat ng salita, katulad ng sinabi rin niya kagabi. Sa loob ng 1 oras matapos siyang mawala ng trabaho, tila ipinakita pa niya na isa siyang tambay na walang direksyon. Kahit hindi siya gaanong nahihiya, dumugo ang kanyang puso. Ngunit mariin niyang pinanatili. Kahit kailan? Bahagyang humiti si Yuan Chen at magalang na nagtanong. Kung palaging libre si Miss Wen, nais mo bang sabayan akong kumain ngayong tanghali? May kailangan akong gawin. Marahil matutulungan mo ako.
Habang nagsasalita, nakayuko siyang tumingin sa kanya, tanda ng paggalang. Kahit 1 metro 7 ang taas ni Iran, palagi pa rin siyang kailangang tumingala sa kanya. Nabigla si Iran. Kahit nakumpirma na niya kagabi na walang libreng tanghalian sa mundo, hindi niya inaasahang may bagay na maaari siyang makatulong dito. Dapat ba siyang mag-ingat? Ngunit biglang bumalik sa isip niya ang panunuya ni Taixing ngayong umaga. Kaibigan. Kung kaibigan niya si Yuan Chen, paano kaya? Sumulpot ang ideya at agad ding naglaho, ngunit sapat upang mapaoo siya. CJ. Sa restaurant ng hotel, malapit sa bintana na maliwanag ngunit hindi nakakasilaw, umupo si Iran sa tapat niya. Inilapag ang kamera sa tabi. Pagkatapos umorder, tumuwid ang kanyang likod, maayos na inilagay ang kamay sa tuhod, at tinitigan siya. Siak Xiansheng, maaari niyo na bang sabihin kung anong tulong ang kailangan ninyo? Ngunit dapat malinaw, ako'y isang mabuting mamamayan. Hindi ako gumagawa ng iligal. Hindi iyon biro. Malinaw at seryoso ang kanyang tono. Hindi mo kailangang mag-alala. Miss Wen, ito ay ganap na legal. Bahagyang umiti si Yuan Chen. Ako rin ay mabuting mamamayan. Kailangan ko ng isang tao sa tabi ko. Isang pangmatagalang trabaho. Ang kanyang tinig ay kalmado, ang titig ay malalim. Ngunit una, kailangan kong itanong ang ilang bagay. Medyo pribado, ngunit kung nais mong sagutin, maaari mong sabihin sa akin. Tumango si Iran. Sige, itanong niyo po. May kasintahan ka ba o nasa yugto ng pakikipagkilala? Habang nagsasalita si Yuan Chen, direkta siyang tumingin sa mata nito. Ang kanyang tinig ay mailambing ng Beijing accent na may bahid ng ngiti, bagay na bumagay sa kanyang maayos at matipunong mukha. Ngunit nagbigay ito kay Iran ng kakaibang pakiramdam ng hindi pantay na ugnayan. Ngunit sa mga job interview, normal lamang ang ganitong tanong. Kaya't tapat siyang sumagot. Wala, single. Sa ngayon ba, may balak o plano kang magpakasal? Hindi ba't iisang tanong lang iyon? Umiling si Iran. Wala pa, pakiramdam ko'y bata pa ako, masyado pang maaga para magpakasal. Umiti si Yuan Chen, nag-isip saglit. Ganoon din ba ang iniisip ng pamilya mo? Diretsong sumagot si Iran. Wala akong pamilya. Parang huminto ang hangin sa ilang sandali, bahagyang umangat ang kilay ni Yuan Chen. Ngunit mumiti si Iran, buo ang tinig at walang bahid ng pagkahiya. Wala namang malaki doon. Kung talagang kailangang tanungin tungkol sa pamilya, mayroon akong 2 pusa. Kaya ibig niyo bang tanungin tungkol sa sitwasyon ng pamilya ko? Tanong niya muli. Hindi na tumugon si Yuan Chen at sakto namang dumating ang waiter dala ang pagkain. Kilala ang hotel na ito sa pagtanggap ng mga dayuhan, kaya't espesyal ang pagkaing Pranses. Nag-order si Iran ng itim na pepper steak, isang ligtas at siguradong masarap na pagpili. Totoong gutom na siya, at hindi rin inisip na kailangang maging maselan sa pagkain kasama ang ginoong ito, kaya agad siyang tumabas ng isang piraso at isinubo. Perpektong luto ang karne, basa ng sarsa, malambot at pino, lubos na nakalulugod sa panlasa. Ang tanging hindi perpekto, sobrang kaunti ng serving. 2 subo pa lang, kalahati na agad ang naubos, samantalang ang plato ni Yuan Chen halos hindi nagalaw. Maayos at elegante niyang hinihiwa ang steak gamit ang kutsilyo at tinidor. Unti-unting bumagal ang pagsubo ni Iran. Kahit may mga side dish pa, ayaw niyang maubos agad ang steak at mapilitang magtago sa broccoli ang hitsura niyang parang masyadong nagugutom. Tila napansin ni Yuan Chen, kaya banayad siyang nagtanong. Hindi ba swak sa panlasa mo? Sakto pa lang siyang titingin pataas, kaya natigilan si Iran. Hindi naman, masarap naman talaga, sagot niya. At dito halos naputol ang usapan. Sanay si Iran na huwag hayaang lumubog sa katahimikan ang isang pag-uusap, kaya't bumalik siya sa pakay. Asian, JDN, sa wakas, anong trabaho ba ang gusto ninyong ipagawa sa akin? Kung maaari, umaasa siyang totoo itong legal na trabaho, baka kailangan lang niya ng isang sekretarya o katulong. At siya man, kailangan din ng isang kaibigan na makapangyarihan para may maasahan. Nang halos malamig na ang pagkain sa plato, ibinaba ni Yuan Chen ang baso, bahagyang tumingin sa kanya, at mabagal na nagsalita. Pakakasal ka sa akin. Kung pelikula lamang ito, baka nakisabay pa ang puso ni Iran sa eksena at mga linya. Pero kasal.
Tama ba ang narinig niya? Totoo bang ito ang sinasabi ng taong ito? Kumibot ang kanyang mga kilay. Hindi na ito paligoy-ligoy o pahiwatig, isang tuwirang pagbagsak ng lahat ng lohika. Hindi mo kailangang pagdudahan na nagkamali ka ng dinig. Pagkalipas ng 3 segundong katahimikan, marahan ngunit malinaw na idinugtong ni Yuan Chen. Sabi ko, pakasalan mo ako. Ang matibay at malinaw na tinig ay parang isang loudspeaker na umalinggaw-ngao sa kanyang tenga, pinaigting ang kalabog ng dibdib niya. Napatawa si Iran, pilit at may kaba. Ginoo, marunong kayong magbiro. Ngunit ibinaba ni Yuan Chen ang tingin at mariing sumagot. Hindi ako nagbibiro. Kung sa mga pelikula, madaling hulaan ni Iran ang lahat ng uri ng glitch, pero ngayong nasa harap niya na, sa realidad, masyadong kakatwa, masyadong imposibleng paniwalaan. Dapat ba niyang isipin na baka bigla na lang mailalabas na mayamang magulang na matagal siyang hinahanap? Kalma lang, kalma lang. Pinaalala niya sa sarili habang dahan-dahang uminom ng tubig. Ang malamig na lasa ng lemon ay pansamantalang nakapawi ng tensyon. Sa likod ng baso, pinagmasdan niya ang mukha ng lalaki, mula sa mga kilay hanggang sa tulis ng ilong. Wala siyang mabasang emosyon kundi katahimikan, parang isang lumang balon. Upang patunayan na hindi ito biro, pati ngiti ay iniwasan ng lalaki. Hindi siya makapaniwala na si Yuan Chen, ang taong ito, ay makikipaglokohan sa ganoong paraan. Pero proposal ba ito? O ibang uri ng kasunduan? Napipisiran, samantalang ang taong nasa harap niya, na siyang dahilan ng lahat, ay nakatitig pa rin sa kanya, gamit ang mga mata nitong malalim at tahimik. Kung hindi siya sasagot, marahil hindi rin itutuloy ng lalaki ang usapan. Maingat niyang ibinaba ang baso, nilaro ng daliri ang ukit na disenyo, at mahinang nagtanong. Bakit? Ang isang taong tulad mo, siguradong hindi kulang sa mga babaeng maaaring pakasalan. Kaya't sa akin ba, may espesyal kang nakikita? Mayroon bang bagay na tanging ako lang ang meron? O baka naman, maingat niyang isinunod. Isa ba akong nawawalang hiyas mula sa isang mayamang pamilya na kailangan mong pakasalan para sa kapakanan ng negosyo? Para kay Iran, iyon lamang ang lohikal na dahilan. Isang political marriage. Parehong panig ay makikinabang. Ngunit mumiti lang si Yuan Chen, marahang natawa. May imahinasyon ka rin pala, Miss Wen, Lichudi. Napakurap si Iran, pinisil ang baso. Ironic, siya na nga itong unang naglatag ng isang kabaliwan, pero siya pa ang tinawag na mapanlikha. Namula ang kanyang pisngi. Samantalang si Yuan Chen, kalmado at maaliwalas, inayos ang manggas ng kanyang kamiseta at tiningnan siyang diretsyo. Simple lang ang dahilan ko. Maganda ka sa paningin ko. Hindi ako nandidiri. Maayos at malinis ka kumilos, at iyon ay sapat na upang ikasi ako. Yun lang. 2 salita, ikasi ako. Wala nang dagdag na paliwanag. Napilitang magtanong muli si Iran. Iyon lang ba? Tumango lang si Yuan Chen, walang dagdag. Bakit ako pa? Hindi ba't marami kang makikitang babaeng akma sa pamantayan mo? May punto ka, sang-ayon ni Yuan Chen, kalmado ang tinig. Pero mas gusto ko ang isang tao na simple at malinis. Simple ang pinagmulan at malinis ang nakaraan. Ang tinig niya ay mabagal, banayad, ngunit puno ng bigat. Hindi ka makakadagdag o makakabawas sa negosyo ko. Kontrolado at madaling hawakan ang lahat. Ayaw ko ng komplikado. At ang pinakamabigat mong alalahanin ay mga bagay na madali kong maresolba. Halimbawa, wala kang pambayad sa hotel dahil nabasa ka sa ulan, ako ang bahala. Wala kang malinis na damit, bibigyan kita. Nawalan ka ng trabaho, meron akong mayaalok na bago. Lahat ng iyon, maliit na gastos lamang para sa akin. Pero para sa'yo, iyon ay parang uling na nagbigay init sa gitna ng niebe. Diretsyong inilatag ni Yuan Chen ang katotohanan. Hindi mali ang mga salita, ngunit halata ang kayabangan sa likod ng bawat pantig. Nabasa ni Iran ang banayad na paghamak doon. At kahit totoo ang lahat, mahirap tanggapin ang kawalang pakundangan ng kanyang tono. Ngunit mumiti lang si Yuan Chen, marahang sinuri ang pagbabago sa mukha ng babae. Aakala ko mas gusto mo ang mas romantikong dahilan. Nakaupo siyang nakasandal, magaan ang pagkakakross ng mga tuhod, ang isang kamay ay maluwag na nakapatong sa armrest. Kumurba ang kilay at sa malamig na tinig ay idinagdag. Mas malinaw ba ngayon kung ilatag ko ang lahat ng tahasan?
Sa dining hall, nagsimula ang live performance ng isang pianist. Ang huling nota ng musika ay sumabay sa huling linya ni Yuan Chen, tila hiyas na bumagsak sa marmol. Tahimik ang paligid. Naririnig ni Yeran ang magulong pintig ng kanyang puso. Naramdaman niya ang bigat, at malinaw ang kanyang pagkaunawa. Siya ang pinakamurang opsyon, ang pinakamadaling pakitunguhan. Kung gayon, mahina niyang binigkas, ako ang target mong pinakapayak, pinakamura, pinakamadaling paligayahin. Bahagyang tumango si Yuan Chen, hindi nagalit, bagkus ay nagbigay pa ng papuri. Magaling ang bod mo. Tama ka. 1 taon. Ang kontrata ng kasal na hinihiling ko ay tatagal ng 1 taon. Sa panahong iyon, bibigyan kita ng buwanang sahod, mas mataas kaysa lahat ng kinita mo noon. Pagkalipas ng 1 taon, malaya ka na. Sumikat ang liwanag mula sa kisam, tumama sa kanyang buhok at balikat. Sa kislap na iyon, nakita ni Yeran ang anino ng mga pangil na nakalantad. Walang pagtatakip, walang pagpapakumbaba, parang sinasabing direkta sa kanyang mukha. Papayag kang tumalon sa apoy, at ikaw pa ang dapat magpasalamat. Siguro kailangan mong mabigla ng husto bago ka pumayag. Bawat salita ni Wenzai ay malinaw na pagtanggi. Hindi kailangan. Unti-unting lumamig ang sabaw sa mesa, nag-iiwan ng malamig na katahimikan. Hindi inakala ni Yuan Chen na tatanggihan siya ng ganoon katindi, ang kanyang mukha ay hindi na kasing kalma ng dati. Para sa kanya, ito'y tila isang kasunduan na siguradong panalo, isang pagkakataon upang makaakyat sa ibang antas ng lipunan. Ngunit sino ang nakakaalam kung anong mga patibong ang naghihintay? Lalo na't siya ay 20 taong gulang pa lamang. Alam ni Wenzai na para sa kalalakihan, ang tinatawag na malapit na ugnayan ay madalas isang laro ng pusa't daga. Kung may perang nakataya, tiyak na hihilahin ka nila pabalik, hindi ka maaaring humingi ng higit. Pero hawak nila ang buntot mo, kontrolado ka nila sa kanilang mga kamay. Bibigyan ka ng kaunting pakinabang, kapalit nito'y kailangan mong tumugon. Para sa kapitalistang tulad ni Yuan Chen, iniisip ni Wenzai sa kanyang sariling mapait na paghusga, baka mas masahol pa ang kanyang lohika. At higit sa lahat, siya mismo ang nagsabi ng ganoon. Totoo, may dahilan para maging arogante ang taong ito, sa kanyang pinagmulan at maging sa kanyang anyo. Ngunit hindi niya gusto ang pagmamataas na nakatago sa likod ng pekeng kabaitan. Bahagyang tumango si Yuan Chen, saka biglang nagtanong. Dahilan? Kailangan pa ba ng dahilan? Gusto na sanang bumangon at umalis ni Wenzai, ngunit kung ano ang itinakdang tadhana, wala siyang magawa kundi magtiis, parang nakatayo sa apoy o nakaupo sa nagbabagang uling. Dahil sa harap ng taong ito na nananatiling maginoo, wala siyang dahilan para gumawa ng iskandalo. Kaya't ginamit niya ang walang hanggang dahilan. Hindi tayo bagay. Umiti si Yuan Chen, walang pakialam. Miss Wen, dapat alam mo, ang katotohanang nakaupo ako rito at nakikipag-usap sa iyo ay patunay na hindi ko iniisip ang tungkol sa pinagmulan mo. Ngunit hindi iyon hindi iniisip, kundi malinaw na ginagamit pa bilang tuntungan. Sumikip ang dibdib ni Wenzai, ngunit pinili pa ring sabihin ng mahinahon. Hindi lang iyon. Nanatiling kalmado ang mukha ni Yuan Chen. Sa kanyang pagtutol, tinitigan ni Wenzai ang lalaki ng diretsyo. Ako ay 20 taong gulang pa lamang. Una, hindi tugma ang edad. Pangalawa, ayokong magpakasal, kahit pa 1 taon lang. Ang alok ni Yuan Chen ay tunay na nakakaakit, pero hindi nito kayang pawiin ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi niya gusto ang kaparehang may napakalaking agwat sa katayuan. Hindi rin niya gusto ang mas matatandang lalaki. At sa isang kasal na lantaran ang presyo, ang damdamin ay tila wala ng halaga. Ngunit dahil tinanggap ng lalaki na makipag-usap ng direkta sa kanya, malinaw na hindi siya yaong tipong mahilig mang-api. 20 ka lang. Ang mababang tinig ni Yuan Chen ang bumalik sa kanyang ulira. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagsusuri. Hindi ba't sinabi mo sa akin dati na ikaw ay 26 na taong gulang at 6 na taon nang nagtatrabaho sa serbisyo? Napatigil si Wenzai at bahagyang naalala, 1 buwan na ang nakalipas, nagsinungaling nga siya kay Yuan Chen ng ganoon. Kapag kumuha siya ng ilang pansamantalang trabaho, kung hindi masyadong mahigpit ang background check, madalas ay binabalot niya ang kanyang pagkatao upang makuha ang trabaho. Hindi niya akalaing babalik ito ngayong gabi. Kahit alam niyang wala siyang sapat na depensa, mariin niyang sinabi ang kanyang katuwiran.
Kapag nasa labas ka para maghanap buhay, ang identidad ay bagay na maaari mong likhain para sa sarili mo. Mahina lang na tumawa si Yuan Chen, walang malinaw na opinyon. Sa mukha niyang hindi mabasa, hindi alam ni Wenzai kung siya ba ay natatawa dahil sa kanyang panlilinlang o hindi na siya kailanman naniwala. Muling bumalik ang pianistang tumugtog, pinuno ang silid kainan ng mahina at payapang musika. Lumapit ang isang waiter at nagtanong kung kailangan pa nila ng tubig. Itinaas ni Yuan Chen ang kamay, nag-utos na dagdagan ang baso ng babae. Balak sanang tumanggi ni Wenzai, pero naisip na kahit hindi maubos ay ayos lang, kaya tahimik niyang tinanggap. Matapos lumayo ang waiter, muling nagsalita si Yuan Chen. Napakabata mo pa at matalino. 1 taon lang ito, hindi naman siguro ikakasama sa iyo, hindi ba? Mula sa tono, tila naniwala siya sa edad ng babae. Ngunit nanatili sa boses ang bahid ng panghihinayang, para bang sinasabing, kapag lumampas ang pagkakataong ito, wala ka nang makikitang katulad pa nito. Tunay ngang mayabang ang kanyang himig at may karapatan siyang maging ganoon. Nagpatuloy si Yuan Chen. Hindi ko hinihingi ang kasal na lihim. Kung ikakasal tayo, ipapahayag ito sa publiko. Ang tulong sa pinansyal ay isang aspeto. Sa iba pa, kung ano man ang gusto mong gawin, basta hindi labis, maaari mong gamitin ang pangalan ko. Kung nais mong gumawa sa industriya ng pelikula, may negosyo ako roon. Kung nais mong mag-produce ng ilang drama o pelikula, ang pagkuha ng mga investors ay hindi magiging mahirap. 1 taon lamang, naniniwala ako na lahat ng gusto mong gawin, maisa sa katuparan mo. Ang mga salitang iyon ay matamis pakinggan. Ramdam ni Wenzai na bahagyang nanginginig ang kanyang puso. 1 taon, sapat para matapos niya ang isang pelikula. Ang pagkakataon, abot kamay. Bigla niyang naalala ang minsang biro kay Chenyi, kung sakaling may asawang bawat buwan nagbibigay ng milyon-milyon, ngunit hindi kailanman umuuwi, ano kaya ang gagawin niya? Noon, sa gitna ng kalasingan, nakapagsalita siya ng buong yabang. Ngunit ngayong nasa harap na ng katotohanan, ang isipan niya ay punong kalkulasyon, ano ba talaga ang pakay ng taong ito? Kailangan lang ba niya ng isang asawang masusunod? Ilang ulit na niyang naitanong at muli ngayong gabi. Kung gayon ano po ang hinihingi ninyo sa akin? Maingat ang kanyang tinig. Hindi ko pwedeng tanggapin ang ganito kalaking pabor ng walang kapalit, hindi ba? Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Yuan Chen, malamig ngunit malinaw. Ang kailangan ko lang ay sumunod ka. Isang napakalabong kahilingan, puno ng patagilid na salita. Kailangan niyang alamin. Gaano kabigat ang sumunod? Ibig bang sabihin, lahat ng gagawin ko kailangang aprobahan ninyo? Na kayo ang laging magiging prioridad? Esan. Ibig sabihin, kung ano mang ipagawa nyo, gagawin ko. Ganoon nga. Kailangan ko ring ipaalam kung kailan ako maliligo o anong isusuot ko. Matulis at matapang ang kanyang mga tanong. Walang maanghang na pagkain sa mesa, pero mula sa lasa ng itim na paminta ay naglabas siya ng sunod-sunod na pagsubok. Sa huling tanong, hindi agad dumugon si Yuan Chen. Ibinaling lang niya ang tingin, tahimik na pinagmasdan ang babae. Ang kanyang buhok na itim ay bahagyang humahaplos sa batok, ang mukha'y maputi at malinaw ang mga linya. Hindi man gumagamit ng kolorete, ang kanyang mga mata, ilong, at labi ay bumuo ng kakaibang ganda. Kahit nasa gitna ng maraming tao, ang kanyang payat at matangkad na katawan ay agad namumukod. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit mula sa mga brand na karaniwang dala ng assistant, kundi simpleng dilaw na blouse mula sa murang tatak, may kaunting himulmul pa. Wala siyang hikaw, wala ring kwintas, kasimplihan na tila banyaga sa marangyang silid kainan. Pagkagising niya, 8:00 na ng gabi. Malapit lang ang lugar na ito sa paliparan, wala pang 20 minuto sakay ng kotse ay naroroon na. Si Kvian City ay lumabas bandang 10:10, may bitbit na paper bag na inilapag sa front desk. Nakipag-ugnayan siya sa receptionist upang punan ang form para sa pagbalik ng iniwang gamit. Matapos pirmahan ang form at ibigay ito, tumango na may ngiti ang receptionist. Salamat po sa inyong paglagi, inaasahan namin ang muli ninyong pagbalik. Umandar ang mga gulong ng maleta sa makintab na sahig, dumiretso patungo sa umiikot na pinto. Sa labas, tumila na ang ulan, tanging malamig at mamasa-masang hangin na lang ang naiwan. Huminga ng malalim si Qianzi at sumakay sa kotse na nakaparada sa harap, nakasindi ang hazard lights.
Madaling araw, ulit na nag-ambon, tila may manipis na ulap na nakabitin sa hangin. Mula pa sa paliparan ay naghanda na ng sasakyan para sa hotel. Ang assistant sekretarya, nakabihis ng maayos 1 oras na ang nakalipas, naghihintay sa pinakataas na suite. Eksaktong alas 8:15, sa mismong sandali na tumigil ang segundero, bumukas ang pinto. Si Yangi. Sabay-sabay ang pagbati ng lahat. Bahagyang tumango si Yunjide. Inayos ang manggas ng kanyang damit habang naglalakad papunta sa elevator. Nasa tabi niya ang sekretarya na nag-ulat ng schedule. Pagbaba ng elevator sa lobby, tapos na ang lahat ng ulat. Sandaling tumigil ang sekretarya, saka biglang nagsabi. May iniwang gamit sa front desk para sa inyo, galing sa guest ng room 4,512 bago siya umalis. Ibinaling ni Yunjide ang tingin bago umalis? Opo. Nag-check out ang guest ng room 4,512 bandang alas 11 kagabi, marahil umalis din sa oras na iyon. Ipinaliwanag ng sekretarya ang lahat ng nalalaman at sa huli ay nagtanong. Ang iniwan niyang gamit para sa inyo ay nasa Lost and Found Department pa. Paano po ninyo nais iproseso? Payapa at malamig ang tinig ni Yunjide. Ipadala pabalik. Kung hindi maipadala, itapon na lang. Sanay na rito ang sekretarya, alam na niya ang gawin ng amo.